Habang seryoso silang nag-uusap, bigla namang naantala ang kanilang mga pinag-usapan nang may tumawag sa pangalan ni Guyo na isang babae. "Kuya, sabi ni Inay, magkape ka na raw. Ito oh, may mga tinapay dito na dala ko." Wika ng isang dilag habang lumalapit kay Guyo nang siyang ikinagulat nila Danilo at Noli. "Par, sino yan? Kapatid mo?" Pagtatakang tanong ni Noli rito. Nang marinig naman ito ni Guyo, habang binuksan ang hawak nitong supot, sumagot lang naman ito ng, "Oo nga pala par, Danilo. Si Monica nga pala, kapatid ko. Galing yan Maynila eh." Monica, si Danilo kaibigan ko. Yung matipunong lalaki naman, si Noli, matalik kong kaibigan." Pakilala nitong si Guyo sa kapatid niya dito sa kanilang dalawa. Halos hindi naman nun makapaniwala itong si Noli dahil sa hiya sa dilag na yon. Dahil sa sobrang ganda ba naman nun eh. Maya-maya pa, nagwika naman ang kapatid nitong si Guyo sa kanya ng, "Oo nga pala kuya, sabi ni Inay, kung kaya mo nang maglalakad pakisamahan daw ako sa palengke. Mamimili lang ng kailanganin sa kusina eh." "Teka, kakagaling ko lang sa sakit tapos palakarin niyo kaagad?" Sagot naman dito ni Guyo sa kapatid niya. Habang itong si Noli at Danilo, nakikinig lang naman sa usapan ng dalawa. Si Danilo noon, tuloy lang sa pagtatagay ng tuba. Dahil dalawa lang naman silang magkapatid, kaya't hindi kalaunan, napilitan rin itong sumama sa kapatid niya. Pero bago yon, bigla namang natigilan silang dalawa ni Noli nang magwika si Guyo ng, "Oo nga pala, sama ka na lang sa amin par, Danilo, doon sa bayan. Nabuburyong kasi ako sa daan kapag itong impaktang to ang kasama ko." Wika nito habang yung kapatid nitong babae, panay lang naman ang pagtitig kay Noli habang may kunting pagngiti. Nang marinig nilang dalawa ni Noli ang pag-anyayaya ng kaibigan nila, tila ba nagdadalawang isip naman sila. "Danilo, ano, sasama ba tayo?" Wika niya sa kaibigan niya. "Teka, ba't ako ang tanungin mo? Ikaw lang naman ang inaantay kong magdesisyon eh." Dahil sa nakakahiya naman sa kaibigan niyang tanggihan ang alok nito sa kanya, sumama na rin sila dito. Dahil ayaw lang naman niyang may masasabi sa kanya ang kapatid nitong babae. Siyempre, bagong-bago nila yung nakita sa lugar. Dahil laking Manila ang kapatid nitong si Guyo. At habang naglalakad sila sa daan, halos hindi naman makaporma itong si Noli dahil sa kulitan nitong si Danilo at Guyo. "Teka par, parang namumutla ka yata. May sakit ka rin ba?" Tanong sa kanya ni Guyo. Nang marinig ito ni Noli, marami naman siyang dahilan dito. "Par, ano bang bilhin niyo sa palengke?" Tanong ni Noli dito. Nang akmang magsalita na itong si Guyo, bigla namang umiksina ang kapatid nitong dalaga. "Bibili lang kami ng pansahog at isda eh. Kayo ba? May bibilhin rin ba kayo doon?" Wika naman ito. Dahil sa mga narinig ni Noli, nagdahilan naman siyang meron din siyang bibilhin. Upang hindi naman weirdo ang pagsama nila dito. Makalipas pa ang isang oras, nakarating na nga sila sa merkado at doon nila nasipat ang napakaraming tao. At habang namimili ang magkapatid ng mga isda doon, napawika naman si Noli kay Danilo ng, "Ibaba mo ang presensya mo sa katawan. May naamoy akong kakaiba dito."
Nang marinig yun ni Danilo, dali-dali naman yung nag-uusal para ikubli ang kanilang mga aral sa katawan. Matapos nun, bigla naman siyang natigilan nang makita niya ang pagmumukha ng isang tindero dahil parang pamilyar ito sa kanya. Nag-aalok ito sa panda nitong mga bangus doon sa magkapatid. Ilang minuto pa ang makalipas, inabot naman ng lalaki ang hawak nitong bungkos ng bangus doon sa kapatid ni Guyo. Habang lumipat ng pwesto ang magkapatid para bumili sa ibang tindahan, silang dalawa naman nagpaiwan doon habang binigyan ng babala ang lalaki. Isda ba talaga yung binigay mo? Kapag malaman kong hindi isda ang binigay mo, babalikan kita dito. Huwag mo kong gagalitin, mano. May paglalagyan ka sa akin. Wika niya sa tindero. Nang marinig ito ng lalaki, bigla namang natigilan si Danilo nang ngumisi ito. Dahil nakita niya ang napakaitim ng ngipin nito at napakatalas na parabang ngipin ng isang pating. Nang mapagtanto nilang malayo na ang dalawa, agad naman silang sumunod dito. Nang makaabot na sila sa dulo ng merkado, agad naman doong bumili si Noli ng mga gamit para sa mga manok niya. Isa na dito yung lubid at mga bayong na paglalagyan nila ng mga manok. Makalipas pa ang mga minuto, kasalukuyan na nga silang umuwi. Par, pagdating nyo sa bahay nyo, huwag nyo munang lutuin yung isda na yan. Sa tingin ko kasi sa lalaking yon, hindi mapagkatiwalaan. Wika niya dito. Nang marinig yun ng dalawa, bigla naman yung nagtaka at sumagot ng bakit. Pero maya-maya pa, nakuha rin naman ni Guyo ang ibig sabihin ni Noli. Dahil tiwala ito sa kanya, dahil ito mismo ang gumamot sa kanya. Pagdating nila sa bahay ng magkapatid, agad naman siyang nilapitan ni Guyo habang nagsasalita ng, Par, anong gagawin natin sa isda na yan? Itatapon na lang ba natin? May mga karne naman kaming nabili. Nang marinig ito ni Noli, nagwika naman siya dito ng, Mamaya, malaman natin kung ano ang nakatanim dyan. Ikuha mo na lang ako ng asin at isang balding may dahon ng kalamansi. Sagot naman niya dito. Maya-maya pa, sinimulan na niya itong nilapatan ng mga dasal. At pagkatapos niyang gawin ang mga bagay na naisip niya, agad naman niyang tinawag si Guyo para mapagmasdan nito ang pagbabago ng itsura ng isda. Teka par, anong nangyari dyan? Isda ba yan? Naglalalagas ang mga laman nito ah. Gulat na wika ni Guyo sa kanya. Shhh! Itapon mo na lang muna yan. Baka makita pa yan ng mga kasama mo sa bahay nyo. Abiso ni Noli dito. Tama ka, Noli. May kakaiba nga sa lalaking yon. Anong pasya mo? Puntahan ba natin mamaya? Wika ni Danilo sa kanya. Mukhang may mga kadugo pang mambabarang din yung napaslang namin kagabi. Guyo, sa ngayon, huwag muna kayong bumaba ng bayan. Mukhang gaganti yung kadugo ng mga demonyong yon. Anong gagawin natin, Noli? Babalik ba sa akin yung sakit ko? Nag-alalang sagot ni Guyo. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, huwag na muna kayong pumunta sa merkadong yon. Alam kong nandun ang ibang kadugo ng mambabarang na yon. Sagot niya pabalik dito. Matapos nun, agad naman silang umalis ni Danilo
pabalik sa kanilang baryo. Pagdating nila doon sa kubo, agad naman nilang inihanda ang mga gamit upang sugurin ang mga mambabarang pagsapit ng gabi. Subalit, habang nag-uusap silang dalawa sa labas ng manukan, bigla naman silang nagulat nang biglang dumating si Guyo at yung si Leroy habang hingal na hingal. Par, pwede ka ba naming maimbita? Si Monica kasi, may umataking malalaking mga insekto sa katawan niya tapos nahihimatay. Wika ng kaibigan niya. Nang marinig nila ang sinabi nito, agara naman nilang kinuha ang mga gamit nila para puntahan ang bahay nito. Nang narating na nila ang tahanan ng kaibigan nila, nadatnan nila ang ilang kamag-anak nito habang nakahawak sa kapatid niyang si Monica, habang tulalang nakadilat ang mga mata at may mga lumalabas sa bibig nito na kulay berdeng likido. Pagsilay dito ni Nuli, agad naman niyang natukoy ang dahilan ng pangyayaring yon. At biktima ito ng isang mambabarang na naman. Teka, pwede ho bang makadaan? Wika niya sa mga taong nakaharang. Nang sinabi niya ang mga bagay na yon, nagsitinginan naman sa kanya ang mga tao habang nagtataka. Hoy Noli, anong gagawin mo naman dyan? Wika pa ng isang babaeng nakatitig sa kanya. Dahil alam niyang nasa katawan ng babae ang kaluluwa ng mambabarang, agad naman siyang nag-usal ng bakod sa buong paligid upang hulihin ang kaluluwang sumanib dito. Tika, manggagamot ka ba, Nuli? Baka may bala ka lang dyan kay Monica. Lagot ka sa amin. Wika pa ng isang kamag-anak ni Guyo, at agad naman yung pinagsabihan ni Guyo para matigil na ang pangingialam nito. Pag-ihip niya ng malakas na dasal sa bunbunan nito, saksing buhay ang mga tao sa paligid. Nang makita nito, nanlilisik ang mga mata ni Monica. Ang lakas din ng loob mo, ano? Binalaan na kita kanina pa, pero tinuloy mo pa din. Ano bang gusto mo? Susunugin na kita ngayon din. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Wika ni Noli sa nilalang na nakasanib dito. Habang si Danilo, nag-uusal ito ng mga pamako kung sakaling makakatakas ito sa mga kamay ni Noli. Nang sabihin ito ni Noli, nagulat naman siya sa isinagot ng nakasapi dito. Paano mo ko sunugin? Ihalos magkapantay lang naman tayo ng karunungan. Wika nito nang siyang ikinagulat ng mga nanonood. Dahil boses na garalgal ang lumabas sa bibig nito. Kasabay ng pagwika nito ay ang paulit-ulit namang pagmumura nito sa kanya na para bang iniinsulto siya nito. Matapos itong gawin ng nakasapi sa dalaga, doon niya napag-isipang lapatan ito ng mga usal na purong pamparusa. Nang matapos niyang banggitin ang mga usal na yon, bigla namang nagsisigaw ang nakasapi dito na para bang labis yung nasasaktan. Pag-ihip niya ng mga tigalpo sa pagmumukha ng pasyente, laking gulat na lamang ng pamilya ni Guyo nang makarinig sila ng tunog na nanggaling dito, na para bang sinasakal ito ng kung ano. Makinig ka, mambabarang. Kumalma ka at sagutin mo ang lahat na aking itatanong sa iyo. Nakadepende sa isasagot mo ang pasya ko. Kapag nagmamatigas ka, pasensyahan na lang tayo. Matapos itong sabihin nitong sinuli, bigla namang tumitig sa kanya ang mga mata nito at tumango sa kanya. Nang makita niyang aamin na ito sa kanya,
Doon na siya nag-umpisang nagtatatanong dito. Ang una niyang inutos dito ay ang pagtatanggal nito ng mga sakit na nilagay niya sa katawan ng dalaga. At habang nagtatanggal ito ng mga sakit, tinanong naman niya ang nakasapi dito kung bakit niya naisipang barangin ang dalaga na bumili lamang sa kanya ng mga isda. Nang sumagot na ang nakasapi dito, doon namangha sa kanya ang mga taong nakakita sa kanyang ginawa. Ayon sa mambabarang, nung una pa lamang siya nitong nakita sa palengke, uminit na ang ulo nito sa kanya dahil ayaw niyang makakita sa kanilang lugar ng isang antingirong dayo. Aba, sa akin ka pala may galit. Bakit sa dalagang to na walang kaalam-alam ang napagbalingan mo ng galit? Huling tanong ko na to sa'yo. Ibabalik na kita sa impyerno. Nang sabihin yun ni Nuli, halos binuhusan naman siya ng malamig na tubig sa kanyang katawan dahil sa kilabot na inisagot nito. Huwag mo kong patayin, maawa ka. Dati akong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Waring na isang mambabarang. Nagre-rebelde ako sa kanya dahil sa bigat na inaatang niyang trabaho sa akin. At alam ko kung nasaan naroroon ang mga maestro mo. Nang marinig nilang dalawa ni Danilo ang sinabi nito, bigla namang lumapit dito si Danilo habang humawak sa ulo nito. Nasaan sila? Bakit alam mo ang sitwasyon ng mga ermitanyo? Wika ni Nuli habang inilapat ang kanyang muka sa dalaga na yon. Matagal na silang nakakulong sa madilim na mundo kasama ang pangkat ni Waring. Ano bang pumasok sa mga isip ng mga maestro nyo? Bakit para silang nagpapakamatay? Wika ng nakasapi dito na para bang alam nito ang lahat na detalye. Nang marinig nilang dalawa ang sinabi nito, unti-unti namang pumasok sa kanilang isipan ang mga alaala nila nung kasama pa nila yung dalawa. Dahil sa kanilang naririnig, napagpasyahan naman itong si Nuli na gawin ang lahat niyang makakaya para mapaamin ito. Habang kasalukuyan silang nagtatanong dito, panay lang naman sa kakatawa ang nakasapi na para bang biro sa kanya ang lahat na nangyari. Dahil sa ginagawa nito, tuluyan nang naubos ang lahat na pasensya niya sa kanyang katawan. Nang hindi na niya maatim ang pang-insulto nito sa kanya, doon na niya kinuha ang kanyang mutyang ibinigay ng diwata at walang pagdadalawang isip na inilapat sa paa ng kapatid ni Guyo. Matapos niya itong gawin sa paa ng dalaga, mabilisan naman siyang nag-usal sa kanyang hintuturo ng espiritual na punyal. Dahil sa kanyang ginagawa, halos nagsisigaw naman noon ang nakasanib dito habang patuloy siya nitong minumura. Hindi naman niya pinapansin ang mga ginagawa nito dahil ang gusto lamang niyang mangyayari, malaman niya ang buong detalye ng mga maestro nila. Sabihin mo kung nasaan ang dalawang ermitanyo. Kung ginawa mo yan, hindi na kita pahirapan pa. Wika ni Nuli habang patuloy niyang pinahirapan ang nilalang. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. At mamayang gabi, may isusunod na naman tayong part. Kagabay hindi tayo nakapag-upload dahil yun nga, sabi ko sa ating community groups, masakit yung ulo natin. Nahilo ako simula tanghali hanggang hapon, hanggang sa pagsapit ng gabi, hindi nawala. Iwan ko lang, siguro dahil to sa pagpupuyat ko. Pero ang angas nagawa nilang mapaamin yung mambabarang. At doon nila nalaman
na dati palang tauhan ni Waring yung mambabarang na yon. So hanggang dito na muna ang ating kwento. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.